Isang pinagpalang araw po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon, muli na naman po tayo nagkasama-sama sa lugar na ito. Mari ko po pa kayong aniyang tumayo. Alam ko pong ang bawat isa ay excited na magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Hallelujah! Amen? Hallelujah! Alam ko po ang bawat isa ay merong pinagdaan ng tagumpay, ups and downs, pero alam ko po na ang biyaya po ng Panginoon ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan at kagalakan sa atin. Amen po ba doon? Patuloy po nating ideklara sa ating mga buhay at sa lugar na ito. Sama-sama po nating ideklara that God has won the victory for us. Hallelujah! Isang papuring palakpak sa ating Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! Let us declare it. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not lie. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. But thanks be to God. He has given us the victory through our Lord Jesus Christ. So stand firm and let nothing move you. It is said it. God has said it in His word. It is finished on the cross. So let us continue to declare it. God is fighting for us, pushing back the darkness. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Then we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. A resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom
Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting. Lift your voices. pushing back the darkness. O children of lighting up God, the let us kingdom declare it. that cannot be shaken. In the name of In Jesus, the name of Jesus, the enemy is defeated. enemy is defeated. Hallelujah. We will shout it out. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. Hallelujah to the one who has won it all for us. Hallelujah to the one who has won the victory for us. Hallelujah to your name, Jesus. Thank you, Lord, that by your grace and by your grace alone, oh God, we stand here in awe of your amazing grace, and we worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord, that every day you are teaching us to receive all the blessings upon blessings and grace upon grace, only by the finished work of Jesus Christ on the cross. And by faith, we declare it, we receive it, and we glorify your holy name. I've tried so hard to see it. It took me so long to believe it. That you chose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. And now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. 'Cause you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, hallelujah. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. The Bible says Jesus has given us the authority to trample on snakes and scorpions, and the authority to overcome the power of the enemy, the power of the devil. And by the faith of Jesus Christ that has really given us, let us declare it. Let us speak blessings. In the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is freedom. And in the name of Jesus, chains are broken. Hallelujah. Let us lift our voice. Hallelujah. Hallelujah.
going through right now. Let us declare that miracles starts to happen when you speak the name of Jesus. For the name of Jesus, there is power. For in the name of Jesus, there is healing. That in the name of Jesus, every captive is set free. That in the name of Jesus, miracles happen. In the name of Jesus, there is healing. Hallelujah. Oh, let us declare it. What we believe in our heart, what we believe in the Word of God. Let us lift our voices and let us declare it. Hallelujah. Hallelujah. When I lift my voice and shout, every horse comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. 'Cause you are my champion. A giant's fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Once again, let us continue to declare it. Lift your voices, sing it with all your heart. You are my champion, you are my king. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Lift your voices. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Hallelujah. Hallelujah to the name that is above every name. Hallelujah to the one who has conquered the grave for us. Hallelujah to the one who has won the victory for us. Hallelujah to the one who has laid down his life for us. Hallelujah to the one who has won the victory. Thank you, Lord Jesus. Indeed, oh God, words are inadequate to express how grateful we are of your amazing grace. Thank you, Lord, that by your blood that shed on the cross, that washed us white, we are here, Lord, freely worshiping you in spirit and in truth. And we are enjoying your presence. For in your presence there is fullness of joy. Thank you, Lord. Indeed, I am what the Bible says I am. I am who you say I am. And you said it in your word, that I am healed and I am free. I am blessed and highly favored. I am anointed, and thank you, Lord, that you have said it in your word. I am a child of God. And thank you, Lord, that we can confidently say you are our Abba, Father. Thank you for your amazing grace, oh God. It is so good to be in your presence and worship you.
the King of Kings and the Lord of Lords. Indeed, you alone deserve all the glory, honor, power, and majesty, all the praises and adoration. To your name alone, Lord Jesus, now and forever. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo umupo, pakibati po yung katabi ng 2 thumbs up, you are Charito. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Clap your hands to the Lord. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is awesome. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up, you are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you still believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Everybody say, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Clap your hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magandang hapon mga kabiyaya. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the see first button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Natatawa po ang inyong abang lingkod sapagkat may mga tao po na kapag naisip nila TikTok, puro pagbibiro, puro kalokohan, at puro mga magagaang na bahagi ng buhay. Hindi naman po ang sa atin. Ginagamit po natin ang platform ng TikTok upang maibahagi po natin ang mensahe ng biyaya. Of course, not to mention, paminsan-minsan, meron din pong paro-paro G. Pinapakita ko rin po sa inyo ang bagong dance move ni Bishop Emmy at sana hindi po kayo na-offend. Pero on top of that, kaya po tayo pumasok sa platform na ito ay para ma-share po natin ang message of grace. Tawag po natin nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po tayong magkukumunyon at sabay-sabay nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Tulad ng nasusulat, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are watching this broadcast and you are sick in your body, let me encourage you, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. Totoo po yan. Ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9.
At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana po hindi kayo napapagod ito marinig dahil ako naman hindi napapagod palaging sabihin ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon. Hindi po pagbibigay ng donasyon. Hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit. Hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at nakakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, sa tuwing meron po tayong broadcast, lagi pong merong mga bagong nanonood po sa atin at may mga nasasabi po tayo na madalas nyo nang naririnig, pero para sa kanila, first time lang po nila ito maririnig. Bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, mayroon po tayong 6 services dito po sa EMI Center. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang istorya. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo at ang buong mundo ay naapektuhan. Ganon din po ang mga simbahang lokal. Pero ang mabuting balita, unti-unti na pong bumabangon ang buong mundo at unti-unti na rin pong nagiging normal ang on-site and face-to-face worship services. Ngayon ay level 1 na po tayo. Full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman, kabiyaya, maisipan mo nang magsimba. Dahil hindi mo ba nahahalata, 2 taon ka nang hindi nagsisimba. So let me just encourage you to come and worship the Lord with us. And if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. Come, worship the Lord with us in one of our 4 services. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa inyong pagparito sa bahay-sambahan. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 43. Today, we are going to continue our discussion on God's sovereignty over man's choice, Part 2. Ang soberenya ng Diyos sa pagpili ng tao. Because by the time you watch this, mayroon na po tayong bagong presidente. Tanong ko lang, nanalo ba ang presidente mo? Huwag mo nang sagutin, sapagkat yan ay personal para sa iyo. I am just asking, sapagkat sa panahon na pinapanood mo ang broadcast na ito, mayroon na pong nanalong bagong presidente.
Ano ang gagawin natin pagkatapos ng eleksyon? Politicking is over. We need to move on. What do we do after a very emotional political exercise? Pagkatapos ang eleksyon, ano ang dapat maging ugali? Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ano ang dapat nating gawin pagkatapos ng eleksyon? Ito po ang ating pag-uusapan. Let's pray first and let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Remember, whoever wins, God reigns. Can we say that together? Whoever wins, God reigns. One more time, out loud. Whoever wins, God reigns. Ito po ang pangkalahatang pinaniniwalaan po natin. Sino man ang nanalo sa eleksyon po na ito, si Jesus ay naghahari pa rin. Si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay naghahari pa rin magpakailan-kailan pa man. Can you say amen? Amen? Let me share with you practical and yet biblical things we need to do after election. Number one, you need to forgive and heal the hurt. Ito pong nakalipas na kampanya, marami po ang nasugatan. Marami po ang mga nasaktan. May mga nasirang relasyon. May mga mag-asawang nag-away. Mayroon po mga magkakaibigang nagkahiwalay. Marami pong salitang nabitawan. Marami po mga posting na nakasakit ng damdamin ng iba. May mga bansag na ginamit na nakakainsulto. Ang iba ay kung tawagin ikaw ay bobo. Ang iba ay kung tawagin ikaw ay hindi Kristiyano. O kaya naman ang iba ay kung tawagin ikaw ay mababang uring tao dahil ang partikular na kandidato na iyong napili. Maraming masasakit na salita. Ang akin pong napuna, maraming mga tao sa kagustuhang maipanalo ang kanilang kandidato, nakalimutan nilang maging mabuting tao. Nakalimutan po nilang pahalagahan ang relasyon ng kaibigan. Nakalimutan po nila na maging mabuting tao at mag-observe ng magandang asal. Kaya itong nakarang eleksyon, sigurado ako, marami ang nasaktan. So anong dapat nating gawin ngayong tapos na ang eleksyon? Ngayong meron na po malinaw na nanalo. Anong ating dapat gawin? Una, kailangan nating magpatawad. Kailangan po nating tumanggap ng kapatawaran. Kailangan din nating gamutin ang mga damdaming nasaktan. Forgiveness is not an option. It is a necessity. You need to forgive. Talagang kailangan magpatawad. Dahil ang hindi magpatawad ay kalugihan ng taong nagtatanim ng sama ng loob. Ang bitterness, ang kapaitan, ay katulad ng pag-inom ng lason na iniisip ng taong kapag ininom niya ito, ang kanyang kinamumuhian at kinagagalitan ang mamamatay. Maling-mali, ano po ba? Sapagkat kapag ikaw ang uminom ng lason, ikaw ang mamamatay. Ang unforgiveness and bitterness is like a poison. You are hurting yourself more than you are hurting the people you hate. Kaya dapat magpatawad na. Ilagay po natin sa ating kaisipan, anuman ang ating nasabi, anuman ang ating nagawa, maring sinasadya man o hindi, dahil tapos na po ang kampanya, tapos na po ang eleksyon, at meron ng malinaw na nanalo, tayo po ay magpatawad. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol po dito? Colossians chapter 3 verse 13.
Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Look at the last line. Forgive as the Lord forgave you. Napansin niyo po ba mga kabiyaya na 2 beses na mention ang word na forgive? Ito po ay nasa pautos na forma. Hindi po ito isang suwestyon. Ito po ay isang maliwanag na utos. Sa ating mga Kristiyano, kailangan matutunan natin ang magpatawad. Forgive. It's a command. Forgive as the Lord forgave you. Ito po ay mahalaga na gawin natin sapagkat matapos ang madamdaming pakikipaglaban ng mga supporters para maipanalo ang kanilang kandidato, tapos na po ang eleksyon. Mayroon na pong nanalo. Kinakailangan po nating magpatawad at gamutin ang sugat na nilikha ng masyadong madamdaming pangangampanya. Kalimutan na ang sugat ng kahapon at paghilumin ang damdamin sa pamagitan ng pagpapatawad. Bati-bati na po tayo uli sa susunod na eleksyon na naman. 3 taon mula ngayon, meron na naman local election. 6 na taon mula ngayon, magkakaroon na naman ng national kasabay ng local election. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy naman ang eleksyon. Kung di mo nadali sa eleksyon na ito, lagi namang may pag-asa sa susunod na pagkakataon. Kailangan talaga nating magpatawad. Remember what Paul said, forgive as the Lord forgave you. The question is, how did the Lord forgive us? Paano ba tayo pinatawad ng Diyos? Ang pagpapatawad na ginawad sa atin ng Diyos ay very intentional. Ibig sabihin, sinadya ng Diyos na tayo'y patawarin. Doon sa krus ng Kalbaryo, ang wika ng ating Panginoong Hesukristo, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila, sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi ng iba, magpapatawad rin naman ako pero wag muna ngayon. Sariwa pa ang sugat, masakit pa ang aking nararamdaman. Kapag hihintayin mong mawala ang hapdi bago ka magpatawad, baka hindi ka na nga magpatawad kahit kailan, sapagkat ang hapding yan ay mananatili ng mahabang panahon. Kung gusto mong mawala ang sama ng loob at hapdi na dulot po ng samaan ng loob, magpatawad ka na. Sapagkat pag nagpatawad ka, doon gagaling ang nasugatang damdamin. Feeling will just follow. You need to forgive, then feeling will just follow. Hindi po ang pakiramdam ang guide natin. Ang guide po natin is the Word of God. Forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. In short, kailangan po natin magpatawad. Gagaling ang damdaming nasugatan. Number 1, you need to forgive and heal the hurt. Number 2, you need to accept defeat and move on. Sa lahat ng paligsahan, katulad ng political exercise, talagang mayroong nananalo at mayroong natatalo. Medyo mahirap lang talaga tanggapin ang pagkatalo dahil masyadong malaki ang nagastos mo at masyadong mahirap ang pinagdaanan mo. Sabi ng mga eksperto, tinataya nila, ang pinakasimpleng gastusin ng tumatakbo sa pagkapangulo ay 3 bilyon. Yun ang pinakamahina. Of course, hindi nila binanggit kung ano ang pinakamalakas. Sa makatwid, maaring humigit pa sa 3 bilyon. Ibig sabihin, ang bawat tumakbong kandidato sa pagkapangulo o sa pagkapangalawang pangulo ay gumastos ng bilyon na hindi natin alam kung ito'y galing sa kanilang personal na pera. Pero sa sampantaha po natin, galing ito sa kontribusyon ng mga negosyante at mga mayayamang tao. We call it transactional politics. Dahil tumataya sila, sumusugal sila sa mga kabayong tumatakbo. Kung sino yung pinakamabilis, malakas na kabayo, malakas ang taya nila.
pero alam naman ninyo, hindi naman kayo kahapon pinanganak. Siguro ang ginagawa po nila, lahat ng kabayo, tinatayaan po nila sapagkat nagbabaka sakali sila kung sino ang manalo. Pag nanalo ka, paano naman ako? Siguro doon nagkakaproblema kapag payback time, kapag naniningil na ang mga namuhunan sa gastusing politikal. You need to accept defeat and move on. Medyo mahirap tanggapin, pero para sa mga nanonood sa broadcast na ito, kung ikaw ay isang politiko na tumakbo at hindi ka pinalad sa eleksyong ito, you need to accept defeat and you need to move on. Hindi yan ang katapusan ng buhay. Meron pa ring pagkakataon upang sumabak muli sa mga susunod na paligsahan. Dito lang daw sa Pilipinas, walang natatalo. Merong nananalo at merong nadadaya. Dito lang. Unique yan. Only in the Philippines. Dito lang sa atin, pero sa totoo lang, hindi naman kay kahapon ipinanganak, wala pong eleksyon na walang dayaan. Siguro magiging makatotohanan lang tayo. Depende na po sa tinatawag na antas ng pandaraya. Bakit po natin nasabi ang gayon? Kasi ang namamahala po ng eleksyon ay mga hindi perpektong tao. At meron ding mga sarili pong kaisipan. Ang makinang ginagamit nila hindi rin perpekto na maaaring pumalya sa sadyain man o hindi. Hindi naman tayo nagiging mapaghusga. Pero kailangan ihanda natin ang kaisipan po natin na meron po at least to some degree mayroong pagtatangka. Sana nga lang po ay hindi magtagumpay ang masamang pagtatangka at hangarin na baguhin ang resulta ng eleksyon at sansalain ang pinakatinig ng nakakarami sa pinili po nilang pinuno ng ating bayan. Masakit man, pero ang totoo, maaring ang binoto mo, hindi nanalo, at ikaw na supporter ay nalungkot. Pero ano ang ating pwedeng gawin? Psalms 30 verse 5, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. May mga siphayo, may mga pagluha at may pag-iyak. Sigurado ko ang mga magiging talunan ay iiyak sapagkat malaki ang nagastos, napakalaking hirap. Ang iba ngayon lang iiyak ng magdamag, pero mayroong iba matagal nang umiiyak, ngayon lang ngingiti sa ngiti ng tagumpay. Sa makatwid, kung ikaw man ay nanalo, huwag kang maging mayabang. Kung ikaw man ay natalo, huwag masiraan ng loob. Laging may pag-asa. Maya Angelou said, while one may encounter many defeats, one must not be defeated. Hindi po magdi-define ng iyong buong pagkatao ang isang paligsahan. Maaring natalo ka, pero hindi ka talunan. Ang pagiging talunan ay isang negatibong kaisipan na hindi na magbibigay sa iyo ng hamon para sumubok uli. Baka hindi mo nadali itong eleksyon na ito. Subukan mo sa susunod. Subukan mo sa susunod. Naalala niyo siguro ang istorya ni Abraham Lincoln. Sinubok niya ang maraming paligsahang politikal. Tumakbong congressman, talo. Tumakbong senador, talo. Tumakbong vice president, talo. Tumakbong president ng USA, nanalo. So, ibig sabihin, laging merong kwento ng Abraham Lincoln sa iba't ibang panig ng mundo. Baka ikaw, ang Abraham Lincoln ng Philippine version. Subok-subok lang. Huwag masiraan ng loob. Huwag masiraan ng ulo. Tuloy lang. Baka sa susunod na eleksyon, makuha mo na. Si mahalagang isipin, hindi nagtatapos ang iyong kapalaran sa pamagitan lang ng isang halalan. Number 3, you need to accept the result of the election. Kailangan mong tanggapin ang resulta ng eleksyon. Gaano man ito kahapdi, gaano man ito kasakit sa loob, kailangan mo talagang tanggapin na may nananalo at mayroong natatalo. Kailangan nating tanggapin ang pasya ng nakakarami. Ito ang tunay na esensya
ng demokrasya. Maaring hindi natin gusto kung sino ang mga nanalo. Pero anong magagawa natin? Yun ang pinili ng higit na nakakarami, ang tawag natin pasya ng mayorya. Ibig sabihin, yun talaga ang dapat nating tanggapin. Masikip man sa kalooban, masama man ang ating loob, kailangan natin itong tanggapin. Sapagkat may kasabihan, Vox Populi, Vox Dei. I want to say that again. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now, let me just serve this notice. This may be politically true, but not biblically accurate. Hindi ko naman po ito sinasang-ayunan ng totoong-totoo ayon sa Biblia. Kung matatandaan nyo po, ipinaliwanag ko sa inyo last week, na hindi po nangangahulugan ang tinig ng mga tao, yun na agad ang tinig ng Diyos. Pero dahil ito'y hindi naman espiritual, ito naman po ay politikal na pagsasanay, ito'y pangkalahatang pinaniniwalaan, kung anong tinig ng mas nakakarami, yun po ang namamayani. In a democratic country like ours, majority wins. The majority is not always right, but they always win. We must learn to respect that. Otherwise, we cease to be a democratic country. Yan lang po ang mayroon ang bawat isa sa atin, ang kalayaang pumili upang tayo'y mabukod tangi higit sa hayop. Dalang hayop ay walang kakayang pumili. Ang robot ay walang kakayang pumili. Ang tao po, the only thing that makes us different from animals and robots is the ability to make choice, the ability to think and to choose. Kaya pumili na tayo at nakapili na tayo. Tapos na ang kampanya, tapos na ang eleksyon, mayroon na pong malinaw na nanalo, kailangan po nating tanggapin ang resulta ng eleksyon. Thomas Jefferson said, "The government you elect is the government you deserve." Yan po ang pamahalaang gusto ng higit na nakakarami. Yan ang pamahalaan na marapat para sa kanila. Number 1, you need to forgive and heal the hurt. Number 2, you need to accept defeat and move on. Number 3, you need to accept the result of the election. Number 4, you need to recognize God's sovereignty. Daniel chapter 2 verse 21, He, referring to God, changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Narinig nyo na po ba ang matandang kasabihan ng politika ay weather lang? Have you heard that? Hindi nyo ba napansin, mga kabiyaya, na yung mga dating magkakalaban ngayon ay magkakaalyado na? At yung mga dating magkakaalyado ngayon ay magkakalaban na? Ang tawag po nila, weather lang. Pero ang na-miss out ng mga tao ay ito, God changes the weather. Hindi kusang nagbabago ang panahon. Ang Diyos nasa likuran ng pagbabago ng mga panahon. He changes times and seasons. Who? God. God changes times and seasons. God changes the weather. He sets up kings and deposes them. Sa Tagalog, siyang naglalagay ng hari, siya rin ang nag-aalis ng hari. Ang inilagay ng Diyos na hari, walang sino mang makapag-aalis. Ang inilagay ng tao, kayang alisin ng Diyos. I want to comment on the issue about historical revisionism. Ang personal kong paniniwala ay ito. Walang isang tao, walang isang pamilya, o walang isang partido na pwedeng magbago ng kasaysayan. We just cannot do that. Talagang nagbabago ang kasaysayan. Bakit? The basic nature of history
is very dynamic. Walang perfect history. Talaga pong nagbabago po yan sa pag-inog ng mga panahon. Maaring hindi mo magugustuhan ang pagbabago sapagkat ang kwento may pinapaboran, merong dispinapaboran. So ganyan talaga ang kwento. Kailangan lang nating makita ang kamay ng Diyos sa paglipat ng pahina ng kwento ng kasaysayan, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Sapagkat ang Diyos ay sovereign, ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibabaw ng paglipat ng mga pahina ng kasaysayan. Hindi po tayo ang nagbabago ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay nababago ayon sa soberenya ng Diyos, sa kanyang pagkilos at makapangyarihan na paggalaw sa buhay ng mga tao individually at sa buhay ng mga tao collectively sa kabuuan. Maring hindi natin magugustuhan, pero kailangan nating tanggapin that God's sovereignty is over the affairs of men. Daniel chapter 4 verse 17, the decision is announced by messengers. The holy ones declare the verdict so that the living, referring to us people, so that the living may know that the Most High is sovereign over the kingdoms of men. And He gives them to anyone He wishes and sets over them to the lowliest of men. Ang Diyos ang pumipili. Bumoboto po tayo, pero nabanggit ko po sa inyo ng ating pagboto ay hindi absolute. Kaya pong i-override ng Diyos ang ating mga pagkilos, ang ating mga gawa upang matupad ang pangkalahatang plano ng Diyos sa kabuuan ng buong mundo o ang isang bansa in particular. Kung mahal ng Diyos ang Pilipinas at naniniwala ko, mahal niya hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong mundo. Kung may plano ang Diyos sa buong mundo at may plano siya sa personal na buhay mo, meron siyang plano para sa Pilipinas. At kailangan nating unawain, nakikialam ang Diyos sa kasaysayan ng ating bayan. Mas maiging ang Diyos ang makialam, sapagkat di natin gusto ang iyang bayan na pinakikialaman ng mga Amerikano. Hindi natin gusto ang isang bayan na pinakikialaman ng mga inchik. Hindi natin gusto ang bayang pinakikialaman ng mga rebelde at mga komunista. Ang gusto nating bayan ay pinakikialaman ng Diyos. Dahil sino man ang nanalo sa eleksyon po na ito, wala tayong dapat ipangamba dahil hawak ng Diyos ang puso ng hari. Can you say amen? Proverbs chapter 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like water course wherever He pleases. Kung paano ang daloy ng tubig ng ilog ay ginagabayan ng Diyos, gayon din ang puso ng hari. Sa makatwid malinaw, kung sino man ang manalo, gagabayan siya ng Diyos. Hindi tayo dapat mangamba. Gagabayan ng Diyos ang sino mang presidente sa susunod na 6 na taon. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Huwag sa politiko, magtiwala tayo sa Diyos, sapagkat mapalad ang bansa na nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi po ni Benjamin Franklin, God governs in the affairs of men. And if a sparrow cannot fall to the ground without his notice, neither can a kingdom rise without his aid. Neither can a kingdom rise without his aid. Walang pangulo na mananalo na hindi tutulungan ng Diyos. You have to look at it from the perspective of God's sovereignty. Hindi ko alam kung minsan kagustuhan nating manalo ang isang partikular na kandidato. Isinaisang tabi na natin ang ating paniniwala sa Diyos, paniniwala sa Biblia. Tandaan, sino man ang manalo dyan, si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. Number 5, you need to submit to a duly elected
government. I want to say that again. You need to submit to a duly elected government. Dahil tayo'y demokrasya, ang paraan ng pagpili ng ating pinuno ay sa pamamagitan ng pagboto. Bawat Pilipino binibigyan ng opportunity bumoto. Kaya pumunta nga tayo sa presinto para bumoto, binilang ang ating boto at mayroon na ngang nanalo. Ano ang ating response sa ganitong klase ng gawain? Romans chapter 13 verse 1. Bago ko po basahin, let me just say this. Ang context po ng Romans ay sinusulatan ni Apostol Pablo ang mga Christian doon po sa Rome na nasa ilalim po ng pamamahala ng Roman Empire. The most wicked, if not the most, one of the most wicked government on the face of the earth noong panahong yon. Hindi po banal, hindi po santo, hindi po matuwid ang gobyerno ng Roma. Pero itong sinulat ni Pablo sa mga mananampalatayang nandoon sa Roma. Romans 13:1, everyone, including you and me, lahat ng mga believers, everyone must submit to governing authorities. Hindi po ito option, hindi po ito suggestion, ito po ay imperative command. You must submit to governing authorities. Why? Why? Look at the next line. For all authority, not some, not many, but all authority comes from God. Sa Diyos galing ang lahat ng pamamahala. Maging ang pamamahala ng imperyo ng Roma na isa sa pinakamasamang gobyerno nung panahong yon. All authority comes from God. And those in positions of authority have been placed there. By who? By God. Hindi ba bumabara yan sa lalamunan ng mga very idealistic political maneuvers? Hindi tama yan. Hindi pwede yan. Meron nga po kung narinig na isang mambabatas nagkaroon ng debate sa Kongreso, ginamit pa ang verse na ito para sabihin na ito ay conditional. Pasakop lang daw tayo sa pamamahala ng isang matuwid na pamahalaan. Now, it sounds good, but that is wrong exegetically. Walang hint ang Romans 13 ng anumang kondisyon na tayo pasakop lamang sa isang pamahalaang matuwid, sa isang pamahalaang makatwiran at makatarungan. Hindi po ganyan ang pamamahala ng imperyo ng Roma, pero hindi binago ni Apostol Pablo ang kanyang posisyon. All authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. The word submit comes from the Greek word hupotasso, meaning place under. We must place ourselves under those who are in authority. Why? Because the word authority comes from the Greek word exousia, which means delegated authority. Now listen to me, my dear brothers and sisters, and those who are watching this broadcast. You cannot exercise authority unless you are under authority. Para makapag-exercise ka ng authority, you must be under God's authority. Ultimately, summa total, it is God's authority above all. Pero meron pong delegated authority. Para sa mag-asawa, meron tinatawag na marital authority. Kung saan ang lalaki ay merong authority sa kanyang wife because the husband is the head of the wife. Tulad po, mga kapatid, ng padre di pamilya, na meron po siyang delegated authority given by God to exercise authority over his family. Tulad po ng church, kung saan Jesus is the head of the church, He can exercise authority, and He exercises authority over the church. Mga kapatid, tulad din ng simbahang lokal, merong pastor na inilagay sa simbahang lokal na maaaring mag-exercise ang pastor ng authority sa kanyang mga nasasakupang miyembro. Pero huwag kalilimutan ng mga gumagamit ng kapamalaan, sila rin ay nasa ilalim ng kapamalaan. Sa simbahan, ang authority ay si Kristo.
Ang authority ay ang mga salita ni Kristong naisulat sa Biblia. Ang authority po ay ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng abusuhin ng pastor ang kanyang otoridad lagpas sa mga parisukat na inilagay ng Diyos sa kanyang salita. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Do not go beyond what is written. Ganon din ang proteksyon ng sinumang pangulo. Hindi siya pwedeng mag-exercise ng kanyang authority beyond the bounds of the Constitution. Kaya may gabay. Hindi pwedeng mag-abuso. Hindi na po maaari ang lumang panahon na pwedeng gawin ng sinumang pangulo ang pwede niyang gawin sa panahong ito. Marami na pong safeguard na inilagay sa ating Constitution. Maaring maalis ang isang pangulo kapag siya po ay nakagawa ng mga pagkakasalang lalabag sa konstitusyon at marami pang iba na nakasulat sa probisyon ng konstitusyon. Ilagay sa isip ng mga nanalo, kayo'y inilagay ng Diyos dyan at ang Diyos ang may kapamalaan sa lahat-lahat. Can you say amen? Look at verse 2. So anyone who rebels against authority, the word authority is exousia, is rebelling against what God has instituted. And they will be punished. Parurusahan ang sino mang nagre-rebelde sa pamahalaang itinatag ng Diyos. Now, listen up. Hindi po ang Diyos ang magpaparusa. Hindi po bababa ang Dragon Ball, hindi po bababa ang kidlat at parurusahan ang sino mang nagre-rebelde sa pamahalang ito. Hindi po. Ang parusa ay ibibigay mismo ng pamahalaang itinatag ng Diyos. Sapagkat ang pamahalang tinatag ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihang gumamit ng puwersa upang supuin ang anumang puwersang nagtatangka na gibain ang isang establisadong pamamahala. Kaya mahalaga yung duly elected. Nanalo ba talaga sa eleksyon? Kasi kung nanalo sa eleksyon, duly elected po yan. At yan ay dapat respetuhin natin. Bagaman hindi yan ang binoto mo, kailangan mo respetuhin sapagkat gagawin mo yan alang-alang sa pagkakristyano natin sapagkat naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Can you say amen? They will be punished, not by God, but by the governing authorities. Kasi ito hindi usaping spiritual, usaping political. Verse 3, for the authorities do not strike fear in people who were doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? Do what is right. Do what is right. What is the right thing to do? Submit to the governing authorities. Because the moment you rebel against this institution that God has established, or the authority that God has instituted, you are not rebelling against man. You're not rebelling against the government of men. You are rebelling against God, the one who instituted that authority. Look at the next line. Do what is right, and they, the government, the authorities, will commend you. Look at verse 4. The authorities are God's servants. Interesting. Hindi lang po pastors and bishops ang God's servants. Even political leaders are called in the Bible God's servants. The authorities are God's servants, sent for your good. If you are doing wrong, of course, you should be afraid. For they have, the government, the authorities have exousia, power to punish you. So I told you, hindi ang Diyos ang magpaparusa. It is the government instituted by God. They are God's servants. For the second time, binanggit sa first line, binanggit sa last line, they are God's servants, sent for the very purpose of punishing those who do wrong. Kung ayaw mo ng parusa, huwag kang magrebelde sa pamahalang itinatag ng Diyos. Verse 5, so, you must submit, huputazo, to them referring to the authorities, not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience. Ano po ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan? We must submit to a duly elected government. In our case, dahil democratic country tayo, nag-i-elect tayo
ng government officials. Titus chapter 3 verse 1. Paalala ni Apostol Pablo kay Titus para sa mga believers. Remind the believers. In the same way I am doing it today. I am reminding you, my fellow believers, remind the believers to submit to the government and its officers. They, the government and the officers, we should be obedient to them. Dapat maging masunurin ang mga mananampalataya sa pamahalaan na itinatag ng Diyos. Always ready to do what is good. Meron ding sinabi sa Apostol Pedro sa ganitong kaisipan. 1 Peter chapter 2 verse 13 to 14. For the Lord's sake, not for our sake, not for the politician's sake. Look at this, for the Lord's sake, respect all human authority. How many human authorities? Come on, let me hear it from you. How many human authorities? All. Marital, parental, ecclesiastical, and it could be a political leadership. We must submit. Whether the king as head of state or the officials he has appointed. Kailangan po nating respetuhin, igalang natin kung sino man ang nanalo. Hindi man ito ang inyong binoto, pero dahil ito po ang mayorya at ito'y kailangan nating respetuhin. Again, number 1, you need to forgive and heal the hurt. Number 2, you need to accept defeat and move on. Number 3, you need to accept the result of the election. Number 4, you need to recognize God's sovereignty. Number 5, you need to submit to a duly elected government. And finally, number 6, all together, let's read. You need to pray for the new administration. Kailangan natin ipanalangin ang bagong pamamahala. 1 Timothy chapter 2 verse 1. The Apostle Paul writes, I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Ipanalangin natin ang mga namumuno para magkaroon ng kapayapaan ang ating buong bansa. Yan po ba ang gusto natin? Tinatanong ko po kayo, gusto nyo po ba ang mapayapang bansa? Gusto nyo po ba ang maunlad na bansa? At para ito mangyari, kailangan po nating ipanalangin magtagumpay ang sinumang nanalo sa eleksyon po na ito. Dahil ang kanyang tagumpay ay kapakinabangan ng bawat mamamayan. Look at verse 3. This is good and pleases God our Savior. Ang ipanalangin ang mga namumuno ay mabuting bagay. Ang ipanalangin ang mga namumuno ay nakakalugod sa Diyos. Kailangan po nating ipanalangin ang sinumang nanalong Pangulo, ikalawang Pangulo, at lahat ng mga opisyal upang sa gayon magawa po nila ang kanilang ipinangako na gagawin po nila dito po sa ating sambayanan. Alam po natin sa ganang sarili, maaaring maganda ang kanilang hangarin, pero ang kakayahan upang ito'y gawin ay samahan natin sila sa maraming pananalangin. Can you say amen? Amen. Hinimok ni Propeta Jeremias ang kanyang mga kababayan na mga dinalang bihag doon sa Babylonia na ipanalangin ang syudad ng Babylonia upang ito'y paunlarin, sapagkat kung umunlad ang syudad ng Babylonia, ang lahat ng mga kababayan niya ay makikinabang. Madaling ipanalangin umunlad ang sarili mong bayan. Pero ipanalangin ang syudad na sa iyo'y sumakop, hindi ho madaling gawin. Madaling ipanalangin ang pinuno na binoto mo. Pero para ipanalangin ang kandidatong nilait mo, kandidatong hindi mo binoto, at gusto mong siya'y magtagumpay, hindi ho madaling gawin. Ang ipanalangin ang isang pinunong wala kang kapani-paniwala, all the while ipagpe-pray mo na siya'y magtagumpay, hindi po yan madaling gawin. Pero ganun ang ginawa ni Jeremias.
Hinimok niya ang kanyang mga kababayan, ipanalangin ninyo ang syudad ng Babylonia upang ito'y umunlad. Sapagkat sa pag-unlad nito, makikinabang kayo. Let me show you the scripture. Jeremiah chapter 29 verse 7. Also, seek the peace and prosperity of the city, referring to the city of Babylon, to whom, or rather to which, I have carried you into exile. With God's sovereign will, pinayagan po niya ng Babylonia, sakupin po ang Israel at ang Huda. At ang mga natirang bihag ay ma-exile doon po sa Babylonia. Ang tawag po, Babylonian captivity. And yet, the prophet Jeremiah said, pray to the Lord for it, referring to the city of Babylon. Tell me why. You can see this on your screen. Bakit hinimok ni Propeta Jeremias ang kanyang mga kababayan, ipanalangin nyo ang syudad ng Babylonia. Remember, hindi po nila ito syudad. Itong syudad na sumakop sa kanila, pumatay ng kanilang mga kababayan, sumira ng kanilang lupain at ng kanilang tinubuang lupa. Pero sabi ni Propeta Jeremias, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, also seek peace and prosperity of the city of Babylon to which I have carried you into. Pray to the Lord for it. Please tell me why. Because if it prospers, you too will prosper. Nakikita niyo po ba ang karunungan ng Diyos? Maaring ang nanalong Pangulo ay hindi niyo kursunada. Pero ipanalangin niyong magtagumpay siya. Dahil pag nagtagumpay siya, lahat tayo giginhawa. Lahat tayo giginhawa. Amen. Maaring mamamatay ang mga politikal na ambisyon ng iba. Pero higit nagiginhawa ang buong sambayanan. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Ipanalangin natin. Sigurado ko, bago nagkaroon ng eleksyon, nanalangin ka. Maging sa araw ng eleksyon, nanalangin ka ng kandidato mo ang manalo. Sigurado ako dyan. Pero dahil tapos na ang eleksyon at meron ng malinaw na nanalo, iba na ang iyong panalangin. Ang panalangin mo'y ganito, Panginoon, ang nanalong Pangulo, hindi ko po ibinoto, pero gusto ko po siyang magtagumpay sapagkat ang kanyang tagumpay ay tagumpay ng buong sambayanang Pilipino. Gusto naming guminhawa, gusto naming makaahon sa kahirapan, gusto namin ng kapayapaan, gusto namin masugpo ang droga, gusto namin masugpo ang kriminalidad, gusto naming masugpo ang korupsyon. Gusto naming yumaman ng bansang ito upang sa gayon, ang ating mga kababayan hindi na kailangan magtrabaho sa ibang bansa upang iwanan ng pamilya at kumita ng pera. Kundi dito sa ating sariling bayan ay pwede nang magtrabaho ang mga Pilipino. Maring hindi singdaki o singdami ang kikitain nila sa ibang bansa. Pero at least, nakakapagtrabaho ka at kumikita ka, malapit ka pa sa pamilya at ikaw ay pinagpala at pinaburan ng ating Panginoon. Shout Amen. Amen. Of course, hindi mangyayari yan kung watak-watak po tayo. Panahon ng kampanya, talagang merong kanya-kanya pong sinasabi ang mga tao. Pero kung tapos na ang kampanya, panahon ng ibaba po ang ating di pagkakatulad sa maraming bagay. Let us unite as one nation. Pag-pray natin ang Pangulo, pag-pray natin ang pangalawang Pangulo, ipag-pray natin ang bagong gobyerno upang sa pag-unlad po ng ating bansa, lahat po tayo ay magiging masaya sapagkat mapalad tayo, ang ating Panginoon ay Panginoon ng bansang ito. Can you say Amen? Palakpakan si Lord. Amen. Let's see them again. Let's read them out loud. 6 na practical at biblical na suggestion, I believe we can do by the grace of God. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Forgive and heal the hurt.
You need to forgive and heal the hurt. Number 2, accept defeat and move on. Para sa mga kandidatong natalo at mga supporters, you need to accept defeat and move on. Number 3, you need to accept the result of the election, no matter how painful it is. Number 4, you need to recognize God's sovereignty. Number 5, you need to submit to a duly elected government. And number 6, you need to pray for the new administration. This is good and pleases our God and Savior. Naniniwala po ko ang 6 na ito ay magagawa lang natin dahil sa biyaya ng Panginoon. Mahirap yang gawin. Honestly, mahirap yang gawin. Pero magagawa mo yan sa biyaya ng Panginoon. Ano po ang big idea ating tandaan? Grace wins, God reigns. One more time. Grace wins, God reigns. One more time. Grace wins, God reigns. Pag nanalo po ang biyaya, naghahari ang Diyos. So paghariin natin ang biyaya pagkatapos ng eleksyon at ang Diyos ay maghahari sa ating bayan. Of course, more than the politics, the most important thing is to be saved, to receive Jesus and be saved. We do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus and be saved. Taas po natin ang ating dalawang kamay, pikit po natin ang ating mata, sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Sumunod kayo sa bawat kataga na bibigkasin ko, ariin po nating isang personal nating panalangin. Mga kapatid, samahan po natin ang ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating communion elements. Sabay-sabay at sama-sama po tayo magkukomunyon, and we will do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ibinibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan
ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Isang beses pa, malakas, ano po ang ating big idea? Grace wins, God reigns. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!